Magandang araw po mga boss at welcome back po ulit ito sa ating YouTube channel. Sa video ito, meron po tayong parang tutorial po para sa itong pag-usapan natin para sa paano mag-connect ng equalizer at saka itong equalizer at saka itong external na mic effects processor dito sa ating mixer. Yung gagamitin natin ng mga gamit, siyempre itong microphone cable natin, itong female XLR to RCA, yung output para galing sa mixer punta doon sa amplifier. Itong galing sa mixer na ginawa kong parang Y na parallel po siya. Yung isang PL, tapos ang output niya ay dalawang PL na po. Ito yung papunta sa effects processor. Ito po yung galing sa mixer na galing sa auxiliary output. Saka ito, dalawang PL to PL na wire. Ito po yung galing sa output dyan sa sa processor, papunta balik dito sa line ng mixer. At meron pa palang kulang dito, yung dalawang XLR na patch cable, yung ganito, pero yung kabila ay hindi RCA, yung male na XLR. Sandali lang at kukunin ko. At ito na po yung ating wire na yung output dito sa mixer ay dito ito papasok, post papunta dito sa equalizer. Tapos yung output ng equalizer, yon ang papunta doon sa sa amplifier. Ito lang po ay sa mga newbie na hindi pa nakakaalam sa setup na ito, pero sa mga ibang mga bihasang-bihasa na ay hindi na nila kailangan to kasi alam nila. Setup muna natin, at kasi nag-100 na po tayo ng isang yung cellphone ay tayo lang po yung mahawak. I-set up ko muna, tapos papaliwanag ko later. At ito na po siya mga boss. Ito yung galing sa left and right na mix out ng ating mixer. Ito ay papunta dito sa input, dito sa input ng ating equalizer. Ito, input. At saka yung output naman ng equalizer ay papunta siya dito sa input left and right ng ating amplifier. Ito yung RCA. Yung equalizer naman, yung ginagamit ko ay puro siya XLR, pero pwede naman tayo gumamit ng PL kasi mayroon naman siyang PL na saksakan. Pero sa akin, XLR kasi yung available na wire ko dito, kaya yun lang ginagamit ko. Lalagyan muna natin ng microphone at test natin mamaya. Ito pa lang sa sa effects. Ito yung galing sa mixer, sa output siya, auxiliary output. Tapos pumapasok siya dito sa input ng
Yan po. Audio input ng processor. Tapos yung output naman, audio output, ay dito ko tinasok sa line ng 304 line ng ating mixer, line input. Tsaka itong auxiliary output ay nagko-control siya dito sa ito po, auxiliary. Ito yung paglalagyan ko ng microphone. Binubuksan ko yung auxiliary nito para malabas yung tunog nito ng microphone papunta sa auxiliary out, papunta doon sa dito sa processor. Tsaka yung output niya papunta dito, itataas din natin tong yang feeder para magbi-blend na po siya sa tunog. Lalabas po siya dito sa main mix out. Pero yung auxiliary dito sa ito yung ginagamit ko para sa player ay nakasarado po itong auxiliary kasi para hindi siya pumapasok dito kasi ito na po siya lahat at maglalagay na po tayo ng microphone po dito para matest na po natin. Ito. Babalikan ko kayo. Patuloy po tayo mga boss sa ating ginagawa ngayon. Na power on ko na po siya at nalagyan ko na ng nitong microphone. Titest po natin. Una, titest po natin na walang effects. Wala po siyang mic effects. Ito po yung line ng effects. Binaba po natin. Check. Yan po yung kalalabasan niya. Lagyan ko siya ng echo. Ito yung echo ng effects ng built-in ng mixer. Ito po siya. Ganyan po yung echo. Tapos ito po yung effect ng may processor. Oh. Tingnan niyo mga boss, diba? Mayroong kaibahan, mas maganda yung may external na effects kasi marami kang mapagpipilian nito na effects. Ito po yung naka setting po sa akin, ito yung gusto ko na effects. Yan po mga boss. Yan na po sa ngayon yung si-share ko po sa inyo. Sana po ay makatulong at God bless po sa ating lahat. Salamat.